Sa nakaraang video, habang umuusad si Ban Yuan gamit ang floating bike, tiningnan niya ang espada sa kanyang kamay at napansin niyang unti-unting nagiging pula ito. Hindi niya tiyak kung ano ang basehan ng blood poison, pero patuloy siyang sumulong. Mabilis niyang nalaman ang sagot nang ginamit niya ang espada laban sa mga gagamba. Sa bawat hampas, malalakas na enerhiya ang sumasabog kasabay ng kanyang atake. Isang nakakagulat na bagay ang nangyari, ang trajectory ng espada ay tila lumawak. Habang nakikipaglaban sa mga gagamba, napagtanto ni Ban Yuan na habang pinapalakas ng konsepto ng cutting ang espada, pinapalaki naman ng blood poison ang sakop ng atake. Pero para mangyari ito, kailangan nitong sipsipin ang kanyang dugo. Bahagyang kinabahan si Ban Yuan sa espada, hindi niya ito maaaring gamitin ng madalas, dahil pakiramdam niya ay parang nagdo-donate siya ng dugo sa bawat hampas. Lumapit si Light at sinabi niyang impressed siya, muli na namang may ipinakitang kakaiba si Ban Yuan. Naging curious siya tungkol sa aura ng espada. Nang makita niyang papalapit sina Light at Dako, tinanong ni Ban Yuan kung nasaan si Rushel. Sagot nila, nasa isang lugar ito at kasalukuyang pinagpapatay ang mga gagamba, kaya hindi magandang lumapit sa kanya ngayon. Gusto sanang pilitin ni Ban Yuan na magpahinga sina Light at Dako, pero sinabi ni Light na sapat na ang kanilang pahinga. Habang naghahanda silang palitan si Ban Yuan sa laban, napansin ni Light na nabawasan ang bilang ng mga gagamba. Nang banggitin ito ni Light, doon din lang napansin ni Ban Yuan ang pagbabago. Tumingin si Dako sa daanan papunta sa susunod na silid at sinabing hindi naman bumagal ang daloy ng mga halimaw. Ipinaliwanag ni Light na kadalasan, kapag bumababa ang bilang ng mga halimaw, isa lang ang ibig sabihin, malapit nang matapos ang laban o may mas malakas pang lalabas. Habang pinag-uusapan nila ito, si Rushel, na abala sa pakikipaglaban, ay nagngit-ngit sa galit. Doon niya napagtanto ang ibig sabihin ni Light, may mas malakas pang darating. Isang portal, mas malaki kaysa sa nauna, ang unti-unting nabuo sa loob ng silid. Ang pinakahuling elite monster ng Tower Spiders ay nagsimulang lumabas mula sa bagong lagusan. Nagulat si Ban Yuan nang makita ang dambuhalang gagamba na ilang beses na mas malaki kaysa sa kanya. Ang dahilan ng kanyang pagkagulat, ang halimaw na ito ay dapat lumalabas lamang mula room 50 pataas. Napabuntong hininga si Dako, muling ipinaalala kay Ban Yuan na wala na sa ayos ang mga patakaran ng tower. Biglang sumigaw si Light, tinatawag siya. Bagamat gusto ni Ban Yuan na ituon ng kasama niya ang pansin sa elite monster, si Light ay may ibang pinagtutuunan ng pansin. Bigla siyang nagtanong, dapat bang may isa lang na elite monster? Doon napalitan ng pag-aalala ang ekspresyon ni Ban Yuan. Nang lingunin niya ang paligid, doon niya naunawaan kung bakit sobrang excited si Light, hindi lang isa ang elite monster, kundi dalawa. Tinitigan ni Ban Yuan ang pangalawang dambuhalang gagamba at napagtanto niyang ito ang pinakamalalang sitwasyon, napapalibutan sila ng dalawang elite monsters, isa sa harapan, isa sa likuran. Nagsimulang kabahan si Light at nagtanong kung kahit sa school manual ba ay may ganitong sitwasyon. Samantala, si Dako ay nanatiling tahimik habang iniinom ang kanyang inumin. Si Rushel naman, lalo pang nanggigil, nakangiwi habang nagngangalit ang mga ngipin. Sa kanyang matinding galit, bigla siyang sumugod sa isa sa mga dambuhalang gagamba. Mabilis na nakarating si Rushel sa harapan ng higanting halimaw at umatake ng hindi nag-aalinlangan. Nag-alala si Light pero sinabi ni Ban Yuan na maaaring maging maganda ang ginawa ni Rushel. Dahil dito, nagdesisyon siyang makipag-coordinate kay Light para suportahan si Rushel. Pinaghiwa-hiwalay nila ang mga target. Si Ban Yuan ay haharap sa isa pang gagamba kasama si Dako, umaasang malalampasan nila ito sa kung anong paraan. Sumang-ayon si Light sa plano at sumugod upang labanan ang isa pang higanteng gagamba. Nakaharap na ngayon si Ban Yuan sa isa sa mga dambuhalang gagamba. Kanina lang, tiwala siyang hatiin ang koponan upang labanan ang halimaw, pero ngayong kaharap na niya ito, hindi siya sigurado kung paano sisimulan ang laban. Naaalala niya ang pangangailangan ng konsepto ng cutting at blood poison para maputol ang mga normal na gagamba. Ngunit epektibo kaya ito sa mas malalaking halimaw. Tahimik siyang inobserbahan ni Dako habang tinatapos ang kanyang inumin. Pagkatapos, lumapit siya sa tabi ni Ban Yuan. Hindi mo ba sinabi na haharapin mo ito kasama ko? Alam mong hindi mo kayang manalo, pero sumugod ka pa rin ng hindi humihingi ng tulong. Iyan ba ay pride o katigasan ng ulo?
Napasinghap si Ban Yuan nang lumapit ng husto si Dako para magsalita. Bahagya siyang namula. Umatras si Dako, itinapon sa kanya ang lata ng natapos niyang inumin, at tinanong, gusto mo ba itong inumin? Medyo kakaiba ang lasa, pero hindi naman masama. Pagkatapos ay pinalabas niya ang kanyang espada at lumapit sa harapan ni Ban Yuan. Ngayon, pagbabayaran mo ang tamis na ito, sabi niya, habang inihahanda ang sarili para sa laban. Sa harap ng higanteng gagamba, hinugot ni Dako ang kanyang espada. Napatingin si Ban Yuan sa espada ng dalaga, nagtataka kung bakit niya ito inilabas. Hanggang ngayon, palaging gumagamit si Dako ng kanyang mga kamay sa pakikipaglaban, kaya lalong nagtaka si Ban Yuan kung bakit siya ngayon may hawak na espada. Ipinapakita ba niya ang kanyang teknik sa kanya sa kung anong dahilan? Napansin ni Dako ang mausisang tingin ni Ban Yuan at tiningnan siya ng matalim. Ayoko lang madumihan ang mga kamay ko, kaya huwag kang magkamali ng iniisip. Napaatras si Ban Yuan nang marealize niyang tila nabasa ng dalaga ang kanyang iniisip. Pero hindi yun ang buong katotohanan. Matagal nang sinusuri ni Dako ang mga natutunan ni Ban Yuan at alam niyang may isang kilusan pa itong kulang para tuluyang mamaster ang kanyang estilo. Determinado siyang ipakita iyon sa kanya sa isang iglap, iniwan ang responsibilidad ng pagkatuto kay Ban Yuan. Biglang lumakas ang enerhiya sa paligid ni Dako habang naghahanda siyang umatake. Gusto niyang panoorin ito ng mabuti ni Ban Yuan. Kumislap ang kanyang mga mata ng bughaw, pareho ng kulay ng kanyang enerhiya. Itinaas niya ang isang kamay, habang ang kamay na may hawak na espada ay nakaposisyon sa ilalim ng kanyang nakaunat na braso, naghanda para sa isang malakas na atake. Sa isang iglap, nawala ang focus ni Ban Yuan. Ang dahilan ay simple, nawala sa kontrol si Russell. Sa halip na atakihin ang higanteng gagamba, bigla niyang hinarap si Light, na nagtangkang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagharang gamit ang kanyang espada. Galit na galit si Russell at hindi niya napansin ang papalapit na Elite Spider. Tumalon ang gagamba at nagpakawala ng malagkit na sapot upang atakihin ang dalawa. Nagulat si Light nang makita ang sapot na patungo sa kanya. Agad niyang itinulak si Russell palayo upang iligtas siya at siya na lang ang natirang nakaposisyon sa harap ng sapot. Bumagsak si Russell sa isang haligi, mariing kinuyam ang kanyang kamao habang nakatingin sa gagamba. Ang halimaw ay umuungol sa direksyon niya, pero sa sobrang galit, gumanti siya ng mas matinding tingin. Napansin ni Ban Yuan na nagkakagulo na ang sitwasyon sa paligid nila. Sa puntong iyon, tinanong siya ni Dako kung saan siya nakatingin, sabay sabing dapat siyang mag-focus lamang sa kanya. Sinabi ni Ban Yuan na nanunood siya, pero nag-aalala siya sa isa pang gagamba. Nang marinig iyon, biglang gumalaw si Dako. Pinanood ni Ban Yuan ang espada ng dalaga na gumalaw ng dahan-dahan kasabay ng kanyang enerhiya. Habang ginagawa niya ito, sinabi ni Dako na walang dapat ipag-alala. Isang saglit lang, at ang gagamba sa harapan niya ay nahati sa dalawa. Ngayon, isa na lang ang natitirang elite monster. Napakasimple ng pag-atake ni Dako, isang hiwa mula sa ibaba pataas. Ngunit sa simpleng galaw na ito, may nakita si Ban Yuan na hindi niya inaasahan, ang distansya ng kanilang mga mundo. Matapos ang atake ni Dako, bumagsak ang gagamba at nagkalat ang mga bahagi nito sa lupa. Biglang nagsimula siyang makatanggap ng sunod-sunod na concept notifications. Sa kanyang pagmamasid sa pag-atake ni Dako, napuno ang isipan niya ng mga bagong impormasyon. Umabot ito sa puntong sumakit ang ulo niya. Naintindihan niya ang mas advanced na mga teknik na nagpalakas sa kanyang kontrol sa kapangyarihan. Marami pang ibang konsepto ang biglang lumakas, lalong pinapalalim ang kanyang pagkaunawa sa martial arts, at sa parehong oras, pinapalakas ang kanyang soul power. Sa isang iglap lamang ng tunay na martial arts ni Dako, lumawak ng husto ang kanyang internal skill code. Ang kapangyarihang nasaksihan niya ay kapareho ng sandaling winasak ang force field ni Ortema noon. Ang pag-atake ni Dako ngayon ay tila isang mas mataas na bersyon ng hiwang ginamit niya noon, pero pinalakas ng tunay niyang kapangyarihan. Nanginginig dahil sa sakit ng ulo, nagtanong si Ban Yuan sa sarili kung paano nagawang ipunan ni Dako ang ganoon katinding determinasyon sa kanyang espada. Ang konseptong natuklasan niya ay napakalinaw na nagbigay ito ng kilabot sa kanya. Habang sinusubukan niyang i-proseso ang rumaragasang impormasyon sa kanyang isipan, lumabo ang kanyang paningin at hindi niya napansin na tinatawag siya ni Dako. Bigla na lang lumapit ang dalaga, halos magdikit ang kanilang mga mukha.
Tinanong siya nito kung napanood niyang mabuti ang ginawa niya, dahil hindi niya ito ipapakita ulit. Sa biglaang paglapit ni Dako, nagulat si Ban Yuan. Mabilis siyang umatras at napasigaw. Nagtaka si Dako at tinanong kung ano ang nangyari. Namula si Ban Yuan at sinabing masyado siyang lumapit. Ngumiti lang si Dako at inihagi sa kanya ang isang lila na orb. Napansin ni Ban Yuan na puno ito ng enerhiya. Ito ang core ng Elite Spider na tinalo ni Dako. Labis siyang natuwa sa natanggap niya, pero nag-alinlangan siya kung dapat niya ba itong tanggapin, dahil si Dako ang nagtrabaho para talunin ang gagamba. Ngumiti si Dako at sinabing iyon ang kanyang gantimpala, kaya huwag siyang mag-atubili at tanggapin na lang ito. Habang nag-uusap ang dalawa, nag-init ang ulo ni Light. Tama na ang landian niyo at tulungan niyo ako rito. Sigaw niya. Natrap si Light sa sapot ng gagamba at kinakabahan siya. Si Russell, na nag-iisang nakatalo sa isang Elite Spider, ay pumasok sa Berserker mode, isang estado ng matinding galit at kawalan ng kontrol. Tiningnan ni Ban Yuan si Russell nang may pag-aalala. Nakita ang sitwasyon, nagkomento si Dako na wala talagang silbi si Light, na lalo lamang nagpagalit dito. Alam ni Ban Yuan na kung susugod siya, matatalo siya agad ni Russell. Kaya tumingin siya pabalik at sinabi na ang tanging taong kayang humarap sa sitwasyon ay ang nakatalo sa isa pang gagamba. Napangiwi si Dako at sinabi kay Ban Yuan na huwag siyang tingnan ng may pag-asa dahil natapos na niya ang papel niya sa labanan. Habang sinimulang tingnan ni Russell ang iba, sinubukang kumbansihin ni Ban Yuan si Dako na tumulong, sinasabing hindi ito pangkaraniwang sitwasyon at walang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari kung may matalo sa kanila. Hindi maitanggi ni Dako ang argumentong iyon, ngunit nang mapansin niya ang isang bagay, nagdesisyon siyang gumalaw. Nang magsimula siyang maginat, natuwa si Ban Yuan dahil naintindihan niyang handa na itong tumulong. Habang nakatingin kay Russell, sinabi ni Dako na siya ang mag-aaliw sa halimaw, kapalit ng responsibilidad ni Ban Yuan sa kung ano man ang nasa ilalim ng mga paa nito. Nagulat si Ban Yuan sa mungkahi ni Dako. Bago pa siya makapag-isip, sumugod na si Dako at inatake si Russell gamit ang isang energy strike. Matapos ang pag-atake, inasar pa ni Dako si Russell, sinusubukang lalo itong galitin. Samantala, hindi pa rin alam ni Ban Yuan kung paano haharapin ang gagamba sa lupa. Wala namang pakialam si Dako at sinabi na magkakaroon siya ng tunay na kasiyahan sa laban nila ni Russell. Lalo pang nagalit ang Beast Girl, sabay suklab ng kanyang pangil. Nakuha na ni Dako ang gusto niya, sumugod si Russell gamit ang kanyang matatalas na kuko. Tumawa ng malakas ang puting buhok na babae habang madali niyang iniiwasan ang unang atake ni Russell. Tumalon siya paatras at patuloy na inaasar ito. Sa bawat paggalaw ni Russell, simple lang ang mga ginawa ni Dako upang umiwas. 1, 2, 3, ilang atake pa, ngunit ni isang hibla ng buhok ni Dako ay hindi man lang nataman. Sa halip, nahawakan niya ang pulso ni Russell at sa isang mabilis na galaw, ibinagsak niya ito sa lupa. Sa lakas ng impact, unti-unting bumalik ang katinoan ni Russell, ngunit hindi pa sapat upang siya'y tuluyang matauhan. Binitawan siya ni Dako at muling ng asar, tumayo ka, halimaw. Punong-puno ka pa ng enerhiya, hindi ba? Aalukan kita ng sapat na saya para manatili kang gising. Halika, magwala ka. Muling napukaw ang galit ni Russell, kaya sumugod itong muli sa Berserker mode. Pinanood ni Ban Yuan ang laban nila, na para kay Dako ay tila isang laro lamang. Napansin nito ang panunood ni Ban Yuan at sinermonan siya. Kaagad na materialize ni Ban Yuan ang kanyang espada. Alam niya kung ano ang gustong iparating ni Dako, ngunit sinabi niyang napakahirap ng kanyang misyon. Sagot ni Dako, kung naobserbahan niyang mabuti ang kanyang pag-atake, dapat ay kaya rin niyang gayahin ito. Nagtanong si Ban Yuan kung anong basehan ni Dako sa kanyang pananaw. Biglang bumagsak ang isang higanteng paa ng gagamba sa lupa, malapit sa kanya. Bahagya lang niyang naiwasan ito sa pamamagitan ng isang mabilis na talon. Nakita iyon ni Light at nagtanong kung ayos lang siya. Nagulat si Ban Yuan sa biglaang pag-atake ng gagamba, lalo't lumayo na ang dalawang babae. Kahit sugatan na ito, tila naniniwala pa rin itong kaya niyang talunin si Ban Yuan. Napangisi si Ban Yuan, hinayaan niyang isipin ito ng halimaw. Nagdesisyon siyang tapusin ito, kaya tinawag niya si Eve, na lumitaw sa anyo ng mga kadena. Hindi lang isa kundi maraming kadena ang lumitaw mula sa iba't ibang magic circles. Pumulupot ang mga ito sa mga paa ng gagamba. Nang mapansin nitong na-trap ito,
Nagsimulang humhis ang halimaw. Namangha si Light nang makita niyang nagawa ni Ban Yuan nag-apyusan ang gagamba. Samantala, saglit na lumingon si Dako mula sa laban upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sumugod si Ban Yuan gamit ang kanyang espada patungo sa nakagapos na halimaw. Subalit hindi lahat ng paa nito ay natali, kaya ang mga natitirang malaya ay sinubukang umatake. Mabilis na umilag si Ban Yuan. Sa tulong ni Eve na nagpipigil sa maraming paa ng gagamba, at sa paggamit ng mga konsepto ng cutting at blood venom, handa na siyang umatake. Lumapit siya hanggat abot kamay na ang target. Naramdaman ng gagamba ang paparating na peligro, at sa matinding determinasyon, sinaksak ito ni Ban Yuan ang kanyang espada. Tumama ang kanyang atake, ngunit hindi ito sapat upang tuluyang patayin ang halimaw. Hindi makapaniwala si Light sa nangyari, nagtaka kung bakit hindi natapos ni Ban Yuan ang laban. Habang patuloy na umiiwas kay Russell, matalas na pinagmasdan ni Dako ang laban. Alam niyang may isang tamang lugar na dapat tamaan ni Ban Yuan upang tuluyang mapatay ang higanteng gagamba, dapat niya itong hatiin sa dalawa. Umatras ng ilang metro si Ban Yuan matapos mabaigo ang kanyang unang pag-atake. Nagtaka siya kung bakit mahina ito. Nang tingnan niya ang kanyang espada, napagtanto niyang hindi niya na-activate ng maayos ang blood venom. Habang nag-iisip siya, unti-unting sinira ng gagamba ang mga cave nang pumipigil dito. Napagtanto ni Ban Yuan na may saysay ang nangyari, gumamit siya ng dalawang kakayahan ng sabay, isang bagay na hindi pa niya nagagawa noon. At sa isang iglap, naputol ng higanteng gagamba ang lahat ng kadena. Malaya na itong umatake. Wala ng oras para makaiwas, kaya nataman si Ban Yuan ng isang malakas na sipa mula sa paa ng halimaw, isang atakeng maaaring magtulak sa kanya sa kapahamakan sa kanyang unang ekspedisyon sa tore. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.